Okay? Yo. Matamihan na dapat meron sa empleyado ay maging matapat. Okay, matapat. Ano pa? Okay, binibili. Masipag. Ano pa? Okay, binibili. Matyaga. Okay, meron pa ba? Sinabi ninyo na kinakailangan ang isang empleyado ay masunurin, matapat, masipag, at matyaga. Ngayon, sa ating pagpapatuloy sa pagtalakayan, ay tignan natin kung makikita ba natin ang mga katangian ito sa isang empleyado. Ngunit bago tayo dumako ay basahin muna natin ang ating mga target sa pagtututo. Sabay-sabay, basahin. Magagawa akong makapanood ng video patungkol sa Kabanata 31 ng El Filibusterismo. Magagawa akong matukoy ang mga tauhan at pangyayari sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pangyayari sa kasalukuyan. Magagawa akong maitatapad ang suliranin na nag-iibabaw sa Kabanata Okay, so ito yung mga kailangan ng mata mo sa pagtatapos ng ating talakayan. Okay, so ang ating tatalakay ngayon ay ang Kabanata 31, ang mataas na empleyado. Ngayon, ang gusto ko ay meron lang ipapakita na palabas. At gusto kong suwiin dito at hanapin ang problema na kinakaharap ng ating papanoorin. No? At gamit ang gabay na tanong na ito, ay basahin muna sa isa. Ano ang pinakasuliranin na makikita sa pinanood na palabas? Sa inyong palagay, ano kaya ang magiging epekto nito? Para sa iyo, ano kaya ang sanhi kung bakit nangyayari ito? Sa iyong pananaw, paano kaya masusolusyonan ang ganitong problema? Gamit ang mga gabay na tanong na ito, ito ay yung gagamitin sa pagsagot dahil pagsagot sa base sa iyong pagsusuwin. No? Kaya handa na ba kayo panoorin ang video? Opo. Ang sa, ready na? Naglatinag ako at nagkaligang pakalipon maraming sa lating upang makisalawa aking layon. Ni Basilio, nang makarating ang balita sa kubong tinitirahan ni Juli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Si Padre Pamora, ang kura! Napakagalabi si Juli at malungkot na nagmuni-muni. Nagpatuluyan ng mga lukhang kamag-anak ni Basilio upang mailitas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinaya niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Huwag na matakot. Kasama mo ako. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong balik si Basilio sa daan at sabihin ng takang gumakas. Kapag patay na sa kakang-sisi. Isang dalaga ang tumalong nila sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod na lang ng paglabas ng isa pang babaeng parang galing na sumisigaw at tumitingin sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Selo ay tuluyan ng nawala sa nayoy, dala ang kanyang sipat sa pangangaso.
Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa pilitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at aral, kung ngayon, yan ang apera. Palagay ko po ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa tingin lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangan pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya at ito'y sapat ng dahilan upang tingnan mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala ay sunod sa katarungan at hahanapin ng kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga bulong ito ng katarungan at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit pinubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw, ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyura ng karapatan ng mga naaapi, kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa, gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Korea? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alin ng Indio na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin niyo sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak. Nasa lalawigan. Okay, so sa inyong napanood, sino-sino ang mga tauhan sa sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa napanood? Anyone? Okay, bibini? Si Basilio, sino pa? Okay, no? Kasunod ay si General. General? Sino general? Si Kapitan? General. Sino pa? Okay, no? Mataas na empleyado. Okay, meron pa ba? Meron pa ba? Wala na? Okay. Ngayon ay, ano naman, ay, alamin natin kung ano ang mga gampanin nila. So, guys, Basilio, ano ang kanyang gampanin sa Kabanatang 31? Sino, meron ba nakakalam sa kanyang o ano ang kanyang estado sa okay, no? Okay, si Basilio ay ibinalaggo sa kulungan. Ngayon naman, ang katangian o gampanin ni Kapitan Tiago sa mataas na empleyado. Anuan? Sino nakakaalam? Okay, no? Okay, makatarungang tao. Ano pa ba? Meron pa ba? Makatarungang tao. Okay, meron pa ba kayo nakikita na katangian ng isang empleyado? Meron pa ba? Sa tingin ninyo, meron pa kaya sa panahon ngayon, meron pa kaya mga empleyado na naghahangad ng katarungan? Ay, halimbawa, meron mga hinapi sa kanilang
sa kanilang trabaho, mga trabahoan, no? Meron inaapi. So, sa tingin ninyo, meron pa kayong mga tao na pinagtatanggol ang kanilang mga kasamahan? Sa inyong palagay, binibining tulungan? Para sa akin po, sir, mayroon pa rin mga empleyado na nagkakaroon na katahimikan at katarungan sa kanilang mga pinagtatanggol. Meron pa rin mga empleyado na naghangad ng katarungan at ayon binibining katahimikan sa... Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon ka ba? Ikaw, Ginoon, sang-ayon ka ba? Sinabi ni Binibining? Meron pa rin sabi ng Ginoon, meron pa rin mga tao na sa ano yun? Araw-araw gumalang sa ibang tao. No? So, makikita rin ang katangian niyan sa mata ng empleyado. Ngayon naman, ano ang katangian ni Kapitan General? Ano man? Okay, wala sa sagot. Okay, all group is to 3. Okay, tumayo na. Okay? So, sa iyong palagay, ano ang, base sa iyong napanood na palabas, ano ang katangian ni Kapitan General? Mula sa dito na loob ko, ang naging kumpanya ni Kapitan General ay hindi maging makatulungan ang kanyang pagkaka sa kanyang mga empleyado. Hindi mga tarungan. Sangayon ka ba sa kanyang sinabi? Bibili? Bibili? So, sinabi mo na pinakita ni Kapitan General ang kanyang magiging tapat sa kanyang hindi tapat sa kanyang panunungkulan. Okay, sangayon, sino pa? Meron pa bang pag-ayon? Sinabi ni Binibining? Okay, wala na. Okay, sinabi niyo na hindi siya tapat sa kanyang panunungkulan. So, base natin ngayon sa kasalukuyan. Meron pa bang tingnan natin ang ating gobyerno. No? Natingin ninyo ay meron pa hindi ba makatarungan ang kanilang panunungkulan ngayon? Meron ba? Hindi ba maganda ang kanilang no? Ano ang iyong masasabi? Opo, meron pa rin mga nagaganap na hindi makatarungan pamamahala ng mga nasa gobyerno. Okay, Binibining? Ayon po sa sinabi ni may mga mamamayad pa rin po na dapat Okay, nakikita pa rin natin, no? Sa ating mga opisyalis ngayon na meron pa rin mga hindi tapat sapagkat meron pa rin mga Pilipino ang nahihirapan sa mga pinapahirapan nila, no? Dahil sa kanilang mga hindi maganamit yung mga gawain. Okay, ngayon naman ay alam nyo na ang mga tauhan at dokpan nila sa kabanata ay alamin naman natin ang problema, no? Gamit ang mga katanungan ito. Okay? Ano ang sinakasululanin na makikita sa pinanood na palabas? Okay, para sa akin, ang pinakasulungan na makikita sa pagsusunod na palabas ay kawalan ng hustisya. Kawalan ng hustisya. Ano pa ba?
isa sa kabanata, ang kawalan ng hustisya. Okay, ngayon, meron pa rin bang mga walang kawalan ng hustisya? Lalo na sa mga balita, meron pa kayo na narinig balita ng kawalan ng hustisya? Meron ba? Yes? Sino yung sumagot ng yes? Okay, walang sasagot? Okay, Ginoo? Yes. Marami pong marami pa rin nangyayari ng mga wala na hustisya. Kaya lamang ang nangyari ngayon sa ating Tulungan. Kaya lang na nangyari ngayon sa mga magsasaka natin ngayon na hirap sila na mag-ani ng mga palay ng mga tinanim nila. Ngunit ang binabayad sa kanila ay maliit lamang. Pero, ang mga magsasaka hindi nakakuha ng hustisya sapagkat ang kanilang mga tinanim, walang mga bangpatawa ng lupa. Ngunit, hindi lamang ang binibili o binabayan sa kanilang mga tinanim. No? Ngayon, sa iyong palagay, ano kaya ang magiging epekto sa kawalan ng hustisya? Anyone? Kung walang sasagot? Okay, binibili? Kapag walang hustisya, ang nangyayari ng mga tao na hinahapi at sila ay minamaliit ang mga tao na nasa taas at hindi sila makakalagal sa kanilang sarili. Okay, merong mga minamaliit, no? Parang sila yung naabuso. Ngayon naman, kung merong mga minamaliit na abuso, no? Dahil sa kawalan ng katarungan, sa tingin ninyo, ano kaya ang sanhi kung bakit nangyayari ang kawalan ng katarungan? Ano kaya ang sanhi o dahilan? Okay, Ginoo? Okay, dahil daw sa personal na interest ng mga tao. Okay, naniniwala ka ba dito, Ginoo? Oo, naniniwala ako sa sinabi niya. Pero para sa akin, sanhi o dahilan kung bakit nangyayari ito ay bias sa mga tao. Bias. Okay, anyone? Nakaya ba kayo sa namin? Dahil daw bias or bias ng mga opisyalis para sa ibang tao. No, dahil dyan, hindi nabibigyan ang iba, no, ibang mga tao. Okay. Ngayon naman, dahil sa kawalan ng katurungan, no, paano kaya natin ito masusulungan? Or paano natin ito masuwasan ang kawalan ng hustisya? Okay, anyone? Okay, Ginoo? Iwasan natin ang wala ng hustisya sa pagpili ng mga magaling at leader. Okay, no? Pagpili ng mga matyaga at matapat na leader. Ano pa? Ano pa may ideya? Sang-ayon ba kayo sa kanyang sinabi? Okay? Pinipili? Sangayon ako sa sinabi ni Noong Harvey at meron ng mga publiko'y nagtanong. May iiwasan natin ang kawalan ng hustisya sa pamamagitan din ng pagtulong natin sa ating kapwa at pagtayo natin sa ating mga sarili paalitin natin at dapat hindi natin hayaan na mayroong naaki lamang kung kaya lumaban ay lamang. Okay, pagkakaroon ng panindigan para sa at paglaban para sa mga walang kalaban-laban. No? Okay, ngayon, inyo lang nalaman ang mga problema at inyo lang nabigyan ng mga posibleng solusyon
ang problema sa kabanata ay dumako naman tayo sa ating bagong gawain. Okay? Ngayon ay magkakaroon tayo ng kolaboratibong gawain. Magkakaroon tayo ng newscasting, pagsasadula at tablo. Okay? Ang bawat pangkat ay magbibigay ng isang problema sa Kabanata 31 na pinakamahalagang suliranin o problema ng iugnay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng newscasting, patablo at pagsasadula. No? Ang pangkat 1 ay newscasting o pagbabalita, pangkat 2 pagsasadula, at pangkat 3 ay tablo. Okay ba? Okay ba? Okay. At maalala din, mamaya, kapag tapos na magpresenta ang isang grupo, ay magtatanong ang grupo. Ang group 1, magtatanong sa inyo ay ang group 3, magtatanong sa group 2 ang group 1, at ang magtatanong sa group 3 ay ang group 2. Okay ba? Okay. Okay na? Ang inyo, pumunta muna kayo sa inyong grupo. Okay, Tristan. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kung nandun na kayo sa grupo, kaya bibigyan ko kayo ng ibang minuto para makapaghanda.
minutes. Okay, last 1 minute. Okay, time is up. Okay, group 1. Maraming na ng lahat ang inyong pagbabalita. Sige lang. Okay, tignan natin ang ginawa ng group 1. Okay, 1, 2, 3, start! Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Deborah News. Mayroong isang news report sa araw na ito. Mga estudyante pinalaya sa bilangguan maliban kay Basilio. Binibining Hillary Biscotcho, ibalita mo. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa labas ng kulungan kasama si Kapitan General. Magandang umaga, Kapitan General. Bakit hindi niyo ay pinalaya si Basilio? Hindi naman ipapalaya sa Basilio dahil dapat may maiwan na bilanggo upang may salbang ang reputasyon ng komunidad. Maraming salamat, Kapitan General. Balik sa inyo dyan sa istasyon. Maraming salamat, Binibining Hillary. Sa desisyong ito, mayroong hindi sumasang-ayon. Ibalita mo, Binibining Eloisa. Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya narito ako kasama ang mataas na estudyante. Bakit hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng Kapitan General? Hindi ako sumasang-ayon dahil siya ay estudyante ng medisina at siya ay nagtatapos sa ngayong taon. Kaya para ito sa iyong Kapitan General. Hinirap ka ng Espanya at kanya dito na natatuloy mo ng mabuti ang mga maraming salamat po. Balik sa studio. May pangyayari din sa kasalukuyan na may uugnay sa pangyayari ito. Otoridad, mali ang ibinilanggo. Binibining Diana nasa ibalita mo. Magandang umaga sa mga garter. Ito ako sa labas ng bilangguan kasama ang bilanggo ng
bakit ito ginagawa ng mga kapitan? Ang ginagawa nila ay sinusubukang protektahan ang kanilang reputasyon kahit hindi naman tama ang ginagawa para lamang mapanatili ang respeto ng bayan sa kanila. Maraming salamat po. Balik lang sa studio. Maraming salamat po. At dito nagtatapos ang Deborah News. Okay, maraming salamat. Maraming staff. Bigyan na naman bagsak ang grupal. Okay, gusto yung bigay ng tanong sa grupal. Okay, bigay. May grupal, ang bilis sa tanong. Bakit ba rin may mga nangyaring mga ganyang pangyayari sa kasalukuyan? Okay, grupal, sino sasagot? Okay, ito question sa lola. Ginagawa pa rin ito sa kasalukuyan dahil nais ng mga nakakataas na manatili ang respeto at ang kanilang reputasyon sa mga mamamayan. Okay, nasagot ba? No? Okay, group 2, kayo naman ang maglahat. Bilisan, buwan, maganda ng tatanungan. Ang kabanatang ito ay mayroong tauhan na sina Kapitan General, mataas na empleyado, si Basilio na nakakulong, at ang sekretaryo ng Kapitan General. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng paghuhusap ni Kapitan General at ng mataas na empleyado. Pag-uman ninyo ang inyong kataas-taasan, estudyante ng medisina o nakagiyan at pinupuri ng mga profesor ng universidad. Matatapos pa naman siya ngayon at hindi ito matutuloy kung hindi siyang nakakulong. Walang balak po, General. Pero nakuhanan po siya ng mga libro para sa medisina. Mga libro sa medisina, ni hindi siya nagpunta sa pagkakere. Katulad ng sinabi ko, siya ang pinaka-inosente sa lahat. Mas maganda ngayon ito, kung ganoon. Maraming beses na kailangan isakripisyo ang kabutihan ng isa para kesa sa kabutihan ng nakararami. Ang Kabanata 31 ay nagpapakita ng suliranin sa kawalan ng justisya dahil ang Kapitan General ay mayroong pinapagurang tao. Ang mataas na empleyado lamang ang naglakas ng loob na harapin at sabihan ng Kapitan General na mali ang kanyang mga ginagawa at tinura. Ngayon, dadako naman tayo sa kahalagahan ng eksena. Ang eksena, ito ay isang papatibay sa tema ng pagpigilan ng mga tao sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, pati na rin ang kawalan ng palayaan ng mga tao na magsalita at maghimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Si Basilio, siya ang simbolo ng mga kabataang nagnanais ng pagbabago. Siya rin ay isang halimbawa ng pagkatalo ng mga makatarungang layunin sa harap ng isang makataruan, ngunit hindi magawa dahil sa malupit na sistema. At iyon lamang para sa Group 2. Maraming salamat. Okay, bigyan na limang bagsak ang group 2. Okay, group 1, ano yung katanungan at group 2? Okay, bibili. Bakit si Basilio ang piniling estudyante na maiwan sa bilangguan? Dahil ang mga Espanya kasi gusto nila maano yung position nila bilang like ruler, high ruler. And since like kabeso ng imitang ganyan na si Ibarra dati like kasi na yung chance na makano ang Pilipino at least matanggal ang katarungan at ang kamahalan nila sa Espanya. Yan pa yung ginawa nila para sa Basilio. Alam niya kung paano mag-earn, alam niya paano sa Espanya, at least kanya nga dapat
hanggang ngayon habang ma-hit pa nila ang sa buhay. Okay, sagot ba? Sagot? Okay, kung sabi niya ay parang ang mga Espanyol daw ay parang si Basilio ay sa sandata para sa mga si Basilio ay isang banta para sa mga Espanyol kaya gusto nilang makulong si Basilio. Tama ba? Ganun ba ang yung gusto ng kaiwati? Hindi pa isang sandata pero at least one consider part na as okay. Para daw siyang bansa sa mga Espanyol. Okay. Ngayon naman ang group 3. Ngayon naman ang maglahat. Group 2, maganda na katanungan. Okay. One, two, three. Start. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang pangkatatlo at ito ang pangunahing problema sa Kabanata 31. Ang mataas na empleyado ay ang kawalan ng ustisya at katiwalian sa pamahalaan. Hindi pinalaya si Basilio kahit wala siyang kasalanan, habang ang ibang estudyanteng nakulong dahil sa paskin ay pinalaya na. Tumanggi ang Kapitan General sa payo ng mataas na empleyado na siyang nagdulot sa pag-alis nito sa bansa. Ipinakita rito ang di makatarungang sistema ng pamahalaan kung saan kahit may mabubuting opisyal, wala silang tunay na kapangyarihan laban sa katiwalian at mapanghari-harian na pamamahala ng mga Espanyol. Dahil sa desisyong panatilihin si Basilio sa kulungan, napahamak ang kanyang pag-aaral sa medisina at maaaring hindi siya makapagtapos. Kagaya na lang ng mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan na mayroon pa rin mga nang-aabuso sa kanilang mga kapangyarihan at hindi tapat sa kanilang mga mamamayan. At yun lamang mula sa pangkatatlo. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Pangkatatlo. Then group 2. Katanungan para sa group 3. Ang aking tanong ay, paano mo ito, batay sa inyong ginawa o presentasyon, paano mo ito may pamahayag ng totoong buhay? At paano mo rin ito bigyang pansin na talagang ito ay nangyayari sa kasalukuyan? Okay, sino sasagot? Upang mabigyan pansin natin ito sa kasalukuyan, tayo ay tumayo sa ating karapatan at ipaglaban natin ang ating karapatan. Kagaya na lang ng nangyari sa EDSA Revolution, kung saan ang mga tao ay nagsasanib pwersa upang mapatalsik nila ang korupsyon na namamahala sa kanilang mamamayan. Okay, sagot ka, Binibibi? Okay. Okay, maraming salamat sa inyong mga itinanghal. No? Ngayon ay alam nyo na ang lubos nyo nang naunawaan ang Kabanata 31. No? So sa Kabanata 31, ipinakita, no, lalo-lalo na mataas na empleyado, ang paninindigan, pagmamahal sa bayan, justisya at pagtutulungan. Ngayon, bilang isang Maria Teresa na mag-aaral ng HCSI, sa inyong palagay, sino ang tauhan ang nais mong tularan at bakit? Okay, ulitin ko. Bilang isang Maria Teresa na mag-aaral ng HCSI,
at bakit? Okay, ang sasagot, all group is to what? Okay, ikaw muna, Binibini. Bilang isang oriental, sa aking palagay, ang gusto kong uhalataran ay ang mataas na empleyado. Dahil siya ay makamarunong tao at siya ay naghahanap ng hustisya para sa iba. Okay, sangayon ko ba doon, Binibini? Para sa akin, sang-ayon din ako, ngunit bilang isang Marian Teresa sa mag-aaral ng Holy Cross College, sa aking palagay, ang tauhan na gusto o nais mong tularan ay si Basilio dahil isa siyang representasyon na isa lang siyang kabataan sa Pilipino, sa bansang Pilipinas, na magmahal at matyaga. Okay, Basilio dahil siya ay Magmahal at matyaga. Ano naman sa iyo? Sino naman ang iyong tularan? Sang-ayon ako sa dalawa na maging isang Basilio at mataas na yan. Ngunit, ang tauhan na gusto kong tularan ay ang mataas na empleyado. Dahil siya ay pinaglaban niya ang karapatan ni Basilio na mapalabas siya sa kulungan dahil wala naman siyang sala. Yun lamang. No? Ang group 1 at group 2 ay gusto na natularan ang mataas na empleyado at ang group 2 naman ay si Basilio. Ang kita ng mataas na empleyado ang kanyang panindigan na pagkakaroon ng dangal sa sarili dahil hindi niya gusto magmihan ang kanilang reputasyon dahil lang sa kagagawa ng ibang mga Espanyol para makakuha ng mga kapangyarihan. No? Dahil sa kanilang mga puso, ayaw ng mataas na empleyado na madumihan din ang kanyang dangal. No? Kaya napagpasyahan niya rin na umalis sa kanyang trabaho. No? Kaya nga, sa inyo, kabanata ng 2, versikulo 3, ang marunong na pinuno ay maghiningning ng gaya ng iwanan sa langit at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin ang pagkailanman. No? So, kung meron tayong kapangyarihan, ay huwag natin itong abusuhin at alagaan natin ang ating mga tauhan. Okay? Ngayon naman, ay kumuha kayo ng isang kaapat na papel at tingnan natin kung meron kayo naiintindihan sa kabanatang itong napanahon at kailangan. Okay? Okay, bibilisan. 21:41.
nakikinig kayo? No? So, panuto, isulat ang T kung tama ang pahayag, at M naman kung mali. No? Meron tayong 5 pahayag dito, at ulit, isulat ang T kung tama ang pahayag, at M naman kung mali. Okay, meron na bang papel ang lahat? Yes, Okay, bigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan ito. Okay, ngayon naman, hitungan tayo. Okay, all group is to 3. Okay, para sa akin, pag-aral natin ng una. Okay, below. Para sa akin, ang alay sa ay ang mga dapat mga katangian sa
Eric